Magandang gabi po sa ating lahat. Buksan po natin ang ating Biblia sa Isaiah chapter 41 verse 10. Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Tayo po lahat ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa araw na ito na kami muling mag-aaral ng iyong mga salita. Panalangin namin na ito ay maging kalakasan, gabay at instrumento sa aming mga buhay. Amen. Sa ating mga pakikibaka sa buhay, maaaring makaramdam tayo ng labis na pagkabahala at takot. Ngunit ang presensya at katapatan ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kumpiyansa na magpatuloy. Ang talata na ating nabasa ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa at kaya nating harapin ang ating mga hamon na may lakas, tapang, pag-asa at katiyakan na patuloy ang presensya ng Diyos. Isang napapanahong halimbawa sa ating talatang nabasa ay ang mental health issue. Ito ay seryosong bagay na nangangailangan ng atensyon at pag-aalaga. Ang pagpapalaganap ng mental na kalusugan ay kinabibilangan ng pag-aalaga sa ating sarili at iba. Paghahanap ng tulong at pag-asa sa pananampalataya upang magbigay ng lakas at pag-asa sa paggaling. Ang kawalan ng pag-asa at pagkabalisa ay palaging bahagi ng buhay ng bawat isa at palaging magiging bahagi ito. Ngunit nakakahanap tayo ng lakas at gabay sa mga nagpapalakas na talata ng Biblia. Ano man ang ating harapin, pagkawalan ng trabaho, hiduwaan sa relasyon o pamilya, depresyon, pagkamatay ng mahal sa buhay, o kayang pandemya o gera, laging may pagkakataon na muling ituon ang ating pansin sa mga pangako ng Diyos. Bilang isang Kristiyano, di lamang gabay ng pamilya, simbahan, kaibigan, kundi ang pagbabasa ng Biblia ay malaking bagay sa atin. Mahalaga ang pag-aalaga sa sarili at tulong mula sa mga profesional. Mahalagang ring papel ang maaaring gampanan ng pananampalataya. Ang mental health o kalusugan ng isip ay isang paksa na nakakaapekto sa mga tao mula sa lahat ng antas ng buhay. And many people turn to their faith for guidance and comfort. Sa Biblia, sa loob ng maraming siglo, maraming kwento ng mga tauhan tulad ni David, Job, at Elias na nakaranas ng mga mental at emotional na pakikibaka tulad ng marami sa atin ngayon. Ito ay nagpapakita na ang mental health ay isang tunay na issue na maaaring maka-apekto sa sino man, ano man ang kanilang pananampalataya. Halimbawa, madali sa kanyang mga pakikibaka o pagkabalisa, depresyon sa mga aklat ng awit. Makikita rin nating nakaranas si Elias ng burnout at depresyon pagkatapos ng kanyang pakikipagtagpo sa mga propeta ni Baal. Nakaranas si Job ng labis na kalungkutan at kawalan ng pag-asa matapos mawala lahat na meron siya. Ang Biblia ay nagpapaalala sa atin na alagaan ang ating kalusugan sa katawan at isipan
na nagsasaad na ang ating mga kuwatawang lupa ay templo ng Diyos. Maaari tayong magtrabaho upang mapanatili ang ating emosyonal na kalusugan sa pamamagitan ng paglahok sa mga aktibidad na nangangalaga sa sarili tulad ng exercise, mindfulness, Zumba, at meditation. Maaari din tayong makahanap ng kaginhawahan at pag-asa sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng Biblia. Bukod dito, mahalagang maunawaan na ang paghahanap ng tulong mula sa mga profesional ay hindi sumasalungat o laban sa mga Kristiyanong paniniwala. Sa katunayan, ang paghahanap ng tulong ng isang mahalagang aspeto na pamamahalaan ng mga pagsubok ng kalusugan ng isip at maaaring ituring na isang gawa ng pag-aalaga sa sarili. Maaaring umasa ang mga Kristiyano sa mga lisensyadong tagapayo, psychiatrist, upang mabigyan ng espesyal na pangangalaga at suporta. Pero higit sa lahat, ang Diyos ang ating ligtas na kanlungan na pinagmumulan ng lakas. Palagi siyang nandyan, handang tumulong sa atin sa oras ng kagipitan. Sa gitna ng mga hamon ng kalusugan ng isip, nakakahanap tayo ng kapanatagan at suporta sa ating relasyon sa Diyos, na nag-aalok sa atin ng matatag na kanlungan at lakas upang harapin ang ating mga pagsubok. Amen. Let us pray. I am grateful for your boundless love, Father God. Thank you for your having a perfect plan of our lives and desiring the best for us. Today and every day, I ask for your guidance to walk by your side and to place my complete trust in you. Your incomparable presence fills me with peace and strength. Amen.